guys! Welcome back to my channel. It's me again, Gracie, and I'm back for another video. Siya nga pala, I share video tutorials, unboxing videos, and of course, my personal vlog, okay? And kung gusto mo ang mga ganitong content, please don't hesitate to like, subscribe, and share my videos kung sa tingin mo makakatulong ito sa'yo. Ayan. So before we proceed, pasok muna natin ang intro. So our topic for today is about how to apply as a GCash Pera Outlet partner. Yan. Ikaw ba, meron ka bang plano na mag-apply as a GCash Pera Outlet partner? Yung same sila ng Smart Padala. Di ba merong Smart Padala? So, ito naman, GCash Pera Outlet. Kung may plano ka mag-apply as their partner, please watch until the end. So, let's start. So, mag-apply bilang isang GCash Pera Outlet partner. Bago natin i-start kung paano mag-apply as a GCash Pera Outlet partner, i-tackle muna natin kung ano yung benefits nito ng pag-apply dito. Okay, first, ang benefits ng pagiging GPO or GCash Pera Outlet ay bonus mula sa GCash bawat transaction. So, eto, ni-research ko lang to guys ha. Hindi ko pa siya natatry or wala akong Pera Outlet. This is all based on my research. At nakakapagpa GCash din ako sa iba. May friends ako ng mga nag-GCash. So, naisip ko, why not i-share ko rin sa inyo? Malay nyo, merong mga gusto mag-business ng ganito, di ba? Malaking bagay din to sa pang-araw-araw natin, right? Ayan, may bonus daw sila sa bawat transaction. So, ano ba? Mga send money, cash in, cash out, yan, may mga bonus daw sila. Ayan. Next is, yung signage nila, di ba meron silang, di ba sa iba, nagpapagawa pa tayo ng mga tarpaulin, sariling gastos natin. Dito daw, hindi ka na magpapagawa. So, free yung GCash signage nila. Okay? So, meron ka nang ilalagay, mailalagay ka agad once na nag-start ka. Okay, the third is hanggang 500,000 pesos ang GCash Pera Outlet wallet limit. So, yung limit ng wallet mo ay hanggang 500,000. So, malaki-laki siya. 'Di ba? Everyday to eh. Okay, let's move on to the requirements. Okay? Kung ang applicant ay isang business owner, ihanda ang sumusunod na requirements. Kunwari ako, business owner, ako mismo yung business owner. Ito yung mga requirements ko. Kailangan, meron akong fully verified na GCash account. Diba? If I'm not mistaken, meron akong video before kung paano ma-fully verify ang ating mga GCash account. Okay? I think lalagay ko dito para kung hindi pa kayo fully verified, check nyo na lang yan. Okay, number 2, isa o alinman sa sumusunod na business documents. Okay, let's go to number 1. Pwede daw ang barangay business permit. Okay, pwede kayo humingi sa mga barangay ninyo, barangay hall, ng business permit. Okay, yan, number 1. Alinman dito ha, alinman. Number 2, DTI registration. Okay, number 1 is barangay business permit. Number 2 is DTI registration. Number 3 is mayor's permit. And number 4 is BIR registration certificate 2302. Okay? Guys, papakita ko din sa inyo yung mga samples ng documents na ito. Ito yung sa barangay business permit. Yan. Sa mayor's permit, ito. Example lang yan guys, I don't know kung pareho ba ang bawat barangay ng ano or ng bawat bayan, yung sa mayor's permit naman. Sa DTI naman, ito daw. Okay, DTI registration. And BIR, this one. Okay, so, number 3, kailangan malinaw na litrato o picture ng tindahan. Dapat nakikita sa picture
ang lahat ng mga sumusunod. Ito ha. Accepted store photos. Harap ng buong tindahan as in yung full na picture ng tindahan. Kasama ang store signage at mga paninda. Okay, di ba may signage yan sa taas kung kaninong store? For example, ako, Gracie, Sari-Sari Store. Ayan. Dapat nakasama yun sa picture. Number 2, may-ari ng tindahan at aplikante kung iba ang aplikante sa may-ari. Kasi meron dito, pwede daw mag-apply yung aplikante kung hindi siya yung owner. Pero once mag-a-apply siya, dapat sa mga pictures or sa documents, andun din yung tawag dyan? Business owner mismo. At pakita ko rin sa inyo guys yung accepted photos nila. Ito, yung sinasabi nila na kita ang buong tindahan. Yan. At kita ang GCash applicant. This one. Okay. So, kung merong signage yung store mo, kailangan kita yon. Pero kung wala, I think okay lang. Kasi nakalagay dito, kita ang signage, ito yung picture, kita ang signage kung meron. It means, kung meron. Kung wala, siguro okay lang. Ito naman daw yung mga rejected photos. Example lang to guys ha. I don't know any of these persons. Okay, ito ang bawal. Bawal yan, yung selfie. At next ay ito, yung hindi kita ang signage at buong tindahan. Yung parang konti lang. Yan. Next is, ang store owner or applicant ay wala sa litrato. Ayan. Tindahan lang, wala yung applicant or yung business owner. Okay, kailangan nandun sila. Ayan, kailangan daw may selfie. Number 5 is, i-attach ang kopya ng valid ID with 3 specimen signatures. I think, magpapa-photocopy kayo ng ID nyo, valid ID. Tapos, sa side nun, pipirmahan nyo. Pipirmahan nyo yung sa side niya ng 3. Okay? Guys, ito yung example niya. Kapag ang nag-apply sa GCash Pera Outlet ay non-business owner, ihanda ang mga sumusunod. Selfie ng applicant. Selfie ng applicant kasama ang business owner. Ito guys naman, for example, ako yung business owner, tapos may inutusan ako na mag-apply ng GCash Pera Outlet. Parang ganon. Kailangan, dito sa mga documents na to, kasama pa rin ang applicant. Like, for this, selfie ng applicant kasama ang business owner. So, dalawa na kami magpipicture. Ayan. Picture ng tindahan kasama ang business owner at applicant. Dapat kita sa picture ang pangalan ng store or signage. Okay? Number 4 is valid business permit tulad ng DTI certificate, yung kanina sinabi ko. Mayor's permit, barangay business permit. Ayan. The permit should match the registered business name, address, and validity date. Ayan. Kunwari, yung business permit ko ay yung aking store, Gracie Sari-Sari Store, dapat yung nasa permit, ganun din. Hindi pwede magkaiba. Okay? Valid IDs ng business owner at ng applicant. So, ako, tsaka yung applicant ay kailangan may ID na ipapasa. Okay? So, para sa akin, tingin ko much better business owner na lang yung mag-apply. Para wala nang dala-dalawa pa. Ayan. 3 specimen signatures ng business owner at applicant. Okay. Same with the, said above, yung kanina, na may ID at signature. Yung specimen, 3. So, mag-apply para maging GPO. Pag handa na ang mga requirements nyo, kompleto na lahat, mag-apply ka na bilang GCash Pera Outlet sa GCash app. Gamit ang isang Android phone, siguraduhin tama at kompleto ang impormasyon na ilalagay para mas mabilis ang process ng inyong application. So, in short, doon pa rin pala kayo mag-a-apply sa app. Okay? Ayan, sundin ang mga sumusunod na steps na ito. Hanapin ang GCash Pera Outlet Mini app
sa loob ng GCash app. Which is, ito yun guys. Yan, papakita ko na lang para hindi na kayo mahirapan. Ito. Okay? Next is, pindutin ang Get Started. Okay? Basahin nyo muna yan guys. Much better basahin nyo mabuti bago kayo mag-proceed para mas maintindihan ninyo. Okay? Get started. The next one is, lagay ang detalye ng iyong tindahan at mag-upload ng litrato at business requirements. Okay? So, doon sa susunod na step ay doon nyo na i-upload ang pictures ng mga requirements nyo, yung sa business nyo. Okay? Ito yon. Okay, siguraduhin tama ang isasubmit na litrato at business permit. Okay, i-check nyo din dyan kung tama ba yung mga ginawa nyo. Katulad ng sinabi kanina na may alam nyo na yung tama at mali. Matatanda na. Ayan. Muling i-review kung tama ang naisubmit na detalye at requirements. Okay? And then, if sure ka na, submit mo na yan. Ayan yung pagka-submit mo, ang next is yung terms and conditions. Tapos, magsasubmit ka ng picture ng pirma mo, ng 3 pirma. Ito yung sinasabi ko kanina guys. Ito daw yung tama. Yan, 3. Ito naman yung mali. Siyempre, mali yan. Isa lang siya. Signature, malinaw at nasa malinis na papel ang pirma. Okay? Siguraduhin nyo na malinaw yung papel na pipirmahan nyo at malinis. At pati yung signature nyo, siguraduhin nyo ayusin nyo at malinaw para naintindihan. Okay? Dapat hindi malabo, madilim, masilaw ang picture. Yung blurry, tapos parang, alam mo yung pag naanuhan ng light. Ganon. Okay? Next is, meron silang papapanood sa inyo na video tungkol sa anti-money laundering. Ayan guys, after nyan, tapos na yan. So, aantayin mo na lang yung status ng application mo doon sa GCash Pera Outlet. So, paano mo nga malalaman ang status? Alamin ang status ng GCash Pera Outlet application. Ang pagproseso ng iyong application upang maging Pera Outlet partner ay karaniwang, usually naabot daw ng 7 to 15 days to yung pag-waiting mo. So, 1 week, 1 to 2 weeks mahigit. Pwede pa itong tumagal kung hindi na ipasa ang tamang impormasyon sa application tulad ng kulang na documents or hindi malinaw ang naipasa mong documents. Okay? Paano mo malalaman ang status ng application mo? Pumunta ka sa GCash app. Yan. And hanapin ang GCash Pera Outlet, yung katulad ng una, para makita ang status ng iyong application. Makikita ang sumusunod na status. Kapag ang nakalagay daw ay returned, ang mga naipasang requirements, ang ibig sabihin nun ay, ang mga naipasang requirements ay mali o kulang. So, nare-return nila. Sundin ang instructions mula sa iyong Pera Outlet profile upang ayusin at kumpletuhin ito. Tapos, yung isa naman daw ay pending. Ang iyong application ay under review, maghintay ng 7 to 15 working days. Working days, hindi kasama yung weekends. Okay? Makakakuha kayo ng SMS or text message kapag nagbago ang status ng inyong application. Okay? So, pending pa. So, under review. Ibig sabihin, tinitignan pa nila kung okay ba lahat. Ayan. Rejected. Hindi pasok ang minimum requirements ng GPO bilang isang Pera Outlet retailer. Okay? So, bagsak ka. Rejected na. Activated. Approved ang iyong application at pwede na kayong magsimula ng transaction sa Pera Outlet mini app. Lastly, kung ang inyong application bilang GCash Pera Outlet retailer ay na-reject sa pag-a-apply mo, this is your first time, right? Pwede pang makapag-apply ulit. Maaaring sa loob ng 7 to 15 days bago maging eligible sa pag-apply ulit. So, antay ka ulit ng 2 or more weeks. Makikita sa Pera Outlet mini app ang mensahe kung kailan kayo maaaring mag-apply. Okay. So, makikita nyo naman pala kung kailan kayo ulit pwedeng mag-apply. Okay? So, basahin at unawain ang instruction sa pag-a-apply.
ang pag-approve ng application ay based sa tama at kumpletong dokumento. Okay, so guys, alalahanin nyo yan ha. If you want na pumasa sa application na to, magkaroon ka ng GCash Pera Outlet, make sure na kumpleto ang documents, tama lahat ng ginawa mo, at higit sa lahat, malinaw yung mga documents nyo. Okay? So, I hope guys nakatulong muli ang video na ito para sa inyong mga naghahanap nitong paano mag-apply sa GCash Pera Outlet as their partner. Okay, disclaimer again, I'm not working sa GCash, hindi nila ako binabayaran. Ito ay based sa research ko naman. Okay, soon, nagpaplano rin ako na mag-open dito sa amin ng Pera Outlet. Okay, so, pag nakapag-open ako, update ko rin kayo sa kung anong mga experiences ko. Ayan ha. Yan, disclaimer lang guys ha, hindi ako working sa kanila. So, I hope nakatulong muli ang video na ito para sa inyo. And thank you for always tuning in to my channel. Thank you for always supporting me ever since. Ayan, maraming salamat po. I hope okay lang po kayong lahat dyan. And request guys, please follow all my social media pages. Malaking tulong po ito para sa aming buong pamilya. Ayan. Thank you for tuning into my channel again. And God bless us all, guys. Bye!